Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta po kayo? Pasok na nga ang Barangay Nebra sa quarterfinals. Ang tanong ngayon, papaano sila bibit-bit ng may twice to beat advantage? Pag-usapan na talakayin po natin yan. Coach Team Cone, may magandang ang kahilingan sa Gilas, Pilipinas sa 2024. Ito nga pong si Boss Al Francis Chua may inamin patungkol kay Justin Brownlee. Pag-usapan na talakayin natin yan matapos mong i-like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Yan po ay paglalambing lang mga shooters kung nagugustuhan nyo ang ating video. Ito nga pong Barangay Ginebra na silang nagdidepensa ng titulo ngayong Commissioner's Cup, pasok na no, sa kanilang kasalukuyang standing. Pasok na sila dyan sa quarterfinals. Ang tanong na lang ngayon, papaano nila bibit-bitin sa quarterfinals yung twice to beat advantage? Diba? Kasi syempre, mas madaling manalo kung meron kang advantage na twice to beat. Mas mahirap manalo na meron kang disadvantage na twice to beat din. Ano nga ba magiging adjustment ni Coach Team Cone? Kailangan ng Barangay Ginebra kasalukuyan pang-5 sa standing ng PBA. Syempre, number 1 pa rin dyan ang Magnolia, Phoenix Super LPG, Meralco at tabla ang Barangay Ginebra San Miguel sa 6-3 record. Pag etong Meralco natalo ng isa, pwedeng umangat ang Barangay Ginebra. Pag etong Phoenix Super LPG natalo ng 2 sunod na laro, pwedeng umangat ang Barangay Ginebra San Miguel. Etong Barangay Ginebra may natitira pang 2 laro. Ganon din ang Super LPG, ganon din ang Meralco, ganon din ang San Miguel Beermen. Samantalang eto namang kupunan ni Coach Chito Victolero ay isa na lang ang laro na natitira at sigurado na sila na mayroong bit-bit na twice to beat pagpasok. Yung tanong na lang yung Barangay Ginebra, makukuha nga ba nila yung twice to beat advantage or malalaglag nga ba sila sa twice to beat disadvantage? Mga shooters, sabi ko doon sa nakaraang vlog, kapag ang Barangay Ginebra nanalo ng 4 na sunod, nakuha na nila yung 2, nakuha nila sa Meralco, nakuha nila sa talk and text without Ronde Hollis Jefferson, without Jason Castro at napakaraming injured player ng talk and text na sinamantala ng Barangay Ginebra San Miguel. Malaki ang chance ng Barangay Ginebra na makuha yung twice to beat advantage mga shooters. At syempre, mas masarap maglaro sa quarterfinals na mayroong kang bit-bit na twice to beat advantage. Mas mahirap maglaro na mayroong kang bit-bit na twice to beat disadvantage. Diba mga shooters? Kasi 2 beses mong tatalunin yung kalaban. Samantalang ikaw, pag mayroong kang twice to beat advantage, 1 beses mo lang tatalunin yung makakalaban mo at siguradong pasok ka na sa semifinals. Ganun kasimple mga shooters. At alam natin, kakayanin yan ng Barangay Ginebra. Huwag lang mag-relax, most especially yung kanilang defense. At etong mga locals katulad nila Christian, nila Scotty Thompson, kailangang mag-ambag sa 2 huling natitirang laro ng Barangay Ginebra. Kailangan ng local mag-step up dito. Hindi po pwedeng iasa kay Tony Bishop, hindi po pwedeng iasa lang kay Coach Team Cone o kay Scotty Thompson yung mga bataan ni Coach Team Cone para sa Barangay Ginebra. Kung gusto nila na maiuwi ang muli ang titulo dito sa Commissioner's Cup without Justin Brownlee. Diba? Yan ay kung sisipagan ng locals ng Barangay Ginebra. At ito ang pagbabalik ni Scotty Thompson, malaking impact yan para sa kupunan ng Barangay Ginebra. Yung muling paglalaro ni Scotty Thompson, yung pagiging leader ni Thompson dyan sa loob at syempre ni L.A. Tenorio, Chapet Aguilar, kailangan nilang magtulong-tulong. Alam nyo mga shooters, etong defense ng Barangay Ginebra, okay na yung local na lang ang kailangan mag-step up at kailangan maging consistent yung mga bataan ni Coach Team Cone sa mga susunod na laro kung gusto nilang maibalik sa kanila yung titulo sa Commissioner's Cup. Dahil hinahangad din po yan ng lahat ng kupunan at maraming natutuwa dahil wala si Justin Brownlee. Ano nga ba ang sinabi ni Coach Team Cone patungkol sa Gilas Pilipinas at ang pag-amin ni Boss Al Francis Chua para naman kay Justin Brownlee? Mga shooters, napakaganda po ng kahilingan ni Coach Team Cone para sa ating Gilas Pilipinas. Pero gusto muna natin talakayin itong si Justin Brownlee mga shooters, na nahihiyang bumalik ayon kay Boss Al Francis Chua. Itong si Justin Brownlee nahihiyang bumalik sa Pilipinas dahil baka kung ano ang isipin ng mga Barangay Ginebra haters. Nakakalungkot mga shooters, natatakot siya, nahihiya siya matapos niyang bigyan ng 2 kampyonato, 2 gold medal itong ating bansa. Napakarami kasing haters ng Barangay Ginebra mga shooters, pero mas marami syempre ang fans ng Barangay Ginebra. Ito naman ang para kay Coach Team Cone, para naman dito sa mga
stakeholders ng Gilas Pilipinas na siyang nag-uwi ng 2 kampiyonato, 2 gold medal, Asian Games at SEA Games, at yung Asian Games ang pinakamahalagang naiuwi ni Coach Tim Cone at ng buong team ng Gilas Pilipinas na pinamunuan ni Boss Al Francis Chua. At syempre sana etong samahang ng basketball ng Pilipinas ay gumawa na ng pamamaraan para yung kahilingan ni Coach Tim Cone dito sa ating kupunan na Gilas Pilipinas na manatili ang suporta ng stakeholders, 'di ba? Sabi nga ni Coach Tim Cone ng kanyang Christmas wish, a sustainable Gilas program backed by stakeholders. Kailangan naman talaga mga shooters kailangan ng suporta ng stakeholders para sa Gilas Pilipinas, para sa kanilang programa, 'di ba? Well, nandiyan naman po, alam natin hindi magpapabaya yung boss ni Al Francis Chua, 'di ba? At syempre, gusto ng karamihan si Coach Tim Cone pa rin ang mag-handle ng Gilas Pilipinas, 'di ba? Mga shooters, kung agree kayo, comment nyo yan dyan sa baba. Alam ko maraming may gusto na si Coach Tim Cone ang mananatiling head coach ng ating kupunan na sasabak sa malalaking torneo this coming 2024. Mga shooters, napakahalaga po lahat ng yan, 'di ba? Napakahalaga ng lahat ng sasalihan ng Gilas Pilipinas at napakaganda rin ng wish ni Coach Tim Cone para sa ating kupunan. Sa kabila ng siya ay isang Amerikano at hindi Pilipino, pinamunuan ng Gilas Pilipinas at inuwi ang gintong medalya sa nakaraang Asian Game, mga shooters. Talagang namang makikita mo yung pusong Pilipino ni Coach Tim Cone para sa ating kupunan. E sana tigilan na yung pagiging haters nila Justin Brownlee dito sa Gilas Pilipinas. Yung kung ano man yung kanyang kinasangkutan, mga shooters, wag na po natin tingnan yung pangit na nangyari kay Justin. Tingnan lang natin yung magandang ibinigay niya na kampyonato para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas, mga shooters. Napakagandang wish ni Coach Tim Cone, sana matupad para sa ating kupunan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Merry Christmas everyone. God bless.